hinahangaan ko sa pagiging Adamus yung pagiging empath niya. Kasi mahirap maging empath eh. So, lagi siyang nakakaramdam sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Kaya siya malungkot, kaya siya masaya. So, nababibe niya yun. Actually, nag-prepare kami dito since nag-resume na ulit yung aming taping. Ginawa lang din namin ulit yung mga ginawa namin before. Workout, fasting, syempre. Inulit lang namin talaga yung trainings at nagbasa ng script, backread, nanonood ng mga episodes ng mga nauna para di kami maligaw. Mas alam na namin yung path, yung kapupuntahan ng character. So, yung first time namin nagsuot ng costume, saka ibinigay sa amin yung mga brilyante. Iba yung feeling niya. So, may kakaiba siyang energy na binibigay sa akin. Kaya hindi ko makalimutan, kahit na habang tinitape pa lang namin yun, iba yung saya, iba yung pakiramdam, nakakilabot siya. Napakahirap po na gumanap bilang isang diwata, no? Kasi kailangan mong kalimutan pansamantala yung pagiging human being mo kasi masyadong mataas na antas ang pananaw ng mga diwata kumpara sa ating mga normal na tao lang, ano. Bukod sa merong kapangyarihan, mas malaki yung responsibility mo at obligation mo sa mga duties at nasasaupan mo. Kailangan mo kasing hanapin yung character ng elements. Hindi lang ko pwedeng kabisado ko yung linya ko, kabisado ko yung blockings ko, kabisado ko yung lahat ng gagawin ko, kabisado ko. Hindi eh. Kailangan mo siyang maramdaman. Kailangan mo siyang ma-visualize. Kasi ang isang elemento, hindi naman talaga natin siya na-experience. Kailangan mong paganahin yung imahinasyon mo para mas magampanan mo ng maayos at magbigay kulay sa karakter mo. Magkaiba si Kelvin at si Adamus, pero nakaka-relate ako sa kanya. Maraming nangyayari sa bansa natin ngayon na hindi natin natutukoy kung ano ba talaga yung kasiguraduhan at katotohanan na pumapalibot sa atin ngayon, no? So, doon ako nakaka-relate kay Adamus kasi sobrang daming nilang na-experience or na-encounter ngayon na kaguluhan sa Encantadia. Pinipili pa rin niyang lumaban at ipagpatuloy yung kanyang pinaniniwalaan at pinaglalaban. Umaasa ako na kahit pa paano kinakapitan nila si Adamus kahit na hindi pa ganon kalalim yung pagkukwento ng karakter ni Adamus. Yung arc niya hindi pa ganoong buo. Marami pang kulang para mas maintindihan yung karakter ni Adamus kung bakit nga ba siya ganito, di ba? Kung nasaan siya ngayon at kung sino siya ngayon. Tutok na lang siguro ang mga viewers natin, kayo dyan, huwag kayong bibitaw para malay naman natin sa mga susunod na episode ayoko siya ikwento pero baka mas maintindihan niyo si Adamus. Paglalagay ng shield at saka yung pagpapakiramdaman mo kung may panganib na paparating. Gusto ko yun. Kasi sa nangyayari ngayon, parang kailangan mong protektahan din yung mga kailangan mong protektahan. So, kung sakaling meron ako nun, mas magagawa akong protektahan yung mga taong mahal ko sa buhay. No? Pangalawa, yung mga taong kailangan protektahan. Idadagdag ko, nakaka-relate ako doon sa pagkapagod ni Adamus kasi nakalimutan. Ngayon ko lang siya naramdaman na nakakapagod din, no? Na sa sobrang daming nangyayari sa Encantadia in real life, marirealize mo rin na ang bilis ng panahon, marami na nangyari sa buhay mo. And minsan, kapag naupuan mo siya, doon mo lang marirealize at mararamdaman na eto na pala ako ngayon. Kung nasaan ako, kailangan ko pa rin magpasalamat, no? Kasi sila bilang Encantado, binibigyan pa rin nila ng pugay at kahalagahan kung saan sila nagmula at kung saan sila naroon. Ganun ako bilang personal. Pine-personal ko yun. Nadala ko yun sa personal kong buhay, no? Na kailangan din pala natin minsan pasalamatan yung mga maliliit na bagay na dumarating sa atin. Hindi lang yung mga malalaking bagay.
kahit pa yung mga hindi magagandang bagay na dumarating sa atin, kailangan pa rin natin siya ipagpasalamat kasi siya yung humuhubog sa atin bilang isang tao, bilang kung sino tayo at kung saan man tayo papunta. No? Professionally, syempre yung disiplina, yung paninindigan at saka yung paniniwala mo sa craft mo na hindi yan laging nag-aapoy, hindi yan laging naglalagablab, hindi yan laging mainit, hindi yan laging malamig. So, kailangan mo lang siyang kapitan, kailangan mo siyang aralin, tingnan mabuti kung saan angulo, kung saan siya mag-work. Ang laking tulong ng Encantadia Chronicles sa akin dahil tinuruan niya ako mas maging handa sa mga dapat kong gawin at maging professional at disiplinado. Hello mga kapuso, ako po to si Sangre Adamus at iniimbitahan at inaanyahan ko po kayo na panoorin kami gabi-gabi Encantadia Chronicles Sangre, Mondays sa Fridays po pagkatapos po ng 24 oras. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po wag po kayong bumitaw at napakarami pa po naming inihain para sa inyo. Tutok lang.